Iniwanan siya ng pamilya ng manahin ng isang lumang cabin, pero nang tignan nila ang loob, ang biglaang pagkamatay ng lolo ni Andrew ang isa sa naging pinakamasakit na yugto sa kaniyang buhay. Masyado siyang naging malapit sa kaniyang lolo kaya naman labis siyang nangulila. Habang ang ibang kamag-anak ay hindi gaanong nagbigay ng atensyon sa namayapang matanda. Bukod sa pagkakasabik dahil sa inaasahang pamana. Ang lolo ni Andrew ay talagang napakayaman, kaya naman ang ama, ina at mga kapatid ni Andrew ay nasasabik sa kanya itong maibigay. Lingid sa kabilan na wala pa sa kanila ang huling halakhak. Pinaglaanan ng matanda ang lahat ng kaniyang kamag-anak ng mahabang listahan ng assets. At ang pamilya nga ni Andrew ang unang nakakuha ng pamanang ito. Ang kaniyang ama at ina ay parehas nakatanggap ng tig-1,200,000, habang ang kuya naman ni Andrew ay napamanahan ng isang vacation home na nagkakahalaga ng $100,000. Kaparehas na halaga na siya nang nakuha din ng kanilang kapatid na babae. Ang huling nabanggit ay si Andrew, na mabibigyan umano ng kanyang lolo ng isang espesyal na regalo, kung saan nakatanggap lamang si Andrew ng isang liham na agad din naman binuksan at nabasa. Inaasahan nila na ang matatanggap ni Andrew ay pera, pero malayo ito sa kanilang inaakala. Sinasabi ng liham para kay Andrew na ang manang ibibigay sa kanya ay ang lumang fishing cabin at ang lupa sa tabing lawa na sumasakop sa lugar. Nang maninig nila ang pamaning yon ay napuno ang kwarto ng pagtatawanan. At ang mas nagtawanan sa lahat, ang mismong mga kapatid pa ni Andrew. Sa pag-iisip na ang fish cabin ay wala naman halaga at hindi nito mapapakinabangan. Ang lugar kahit na maganda ay hindi sapat para pag-investan ng kahit sino. Inaasar pa si Andrew ng kaniyang kapatid na babae na nadaya siya ng kaniyang lolo. Gustong makipagtalo ni Andrew pero alam niyang tama ito. Dahil ilang beses na siyang nakapunta sa lakeside cabin na yon kasama ang kaniyang lolo para mangisda. Bukod doon ay wala na talagang mapapakinabangan pa sa lugar. Nadismaya si Andrew ng magya. Hindi naman umano niya kailangan ng napakalaking halaga ng pera, pero ang mapamanahan ng isang bagay na ganun kababa kumpara sa kaniyang mga kapatid ay hindi patas. Kung sino pa yung hindi naging maalaga sa kanilang lolo ay ang siyang pang napagmanahan ng maganda. Kaya naman naging masakit ito para kay Andrew. Pagkarating sa tabing lawa ay isang kubo ang naroroon na medyo sira na at kailangan pang ayusin. Sa kabila ng lahat, ang cabin at ang lugar na yon ay nagpapasariwa sa alaala ng ilang nakaraan ni Andrew noong siya ay bata pa lamang at tinuturuan pang mangisda ng kaniyang lolo. Pero ang itsura ng cabin ay mas naging sira pa kaysa dati. Wala na ring nagawa si Andrew noon kundi ang pumasok sa cabin. Naging matunog ang pagbubukas ng pinto kahit na mabagal dahil sa kalumaan na. Pagkabukas ay dito nakita ni Andrew ang lahat ng nilalaman nito. Mga gamit na mas malala pa kaysa kung sa anumang makikita mo sa labas. Mga napabayaang gamit lamang sa pangingisda at amoy ng nabubulok na kahoy ang siyang bumugad sa kanyang pagpasok. Habang nasa loob ng cabin ay hindi naiwasan ni Andrew ang mapatanong sa kaniyang sarili kung bakit ito sa kanya ibinigay ng kaniyang lolo. Totoo naman na may sentimental value ito dahil sa kanilang alaala, pero hindi naman niya kailanman sinabi na naiibigan niya ang lugar. Sabihin mo kung anong kailangan mo sa akin, lolo. Sabihin mo ang dapat kong gawin, bulong ni Andrew sa kaniyang isip. Si Andrew ay nilamon ng pagkadismaya at pagkabagabag sa puntong halos naisipan na niyang sirain ang cabin. Maaaring ang cabin ay walang halaga pero ang lupang kinatitirikan nito marahil ay pwedeng pakinabangan. Nilakbay ni Andrew ang paligid ng lupa at cabin sa kanyang minana. Inoobserbahan niya kung anong plano ang pwede niyang magawa. Pero wala na siyang iba pang mapagpilian. Maganda ang lugar, maganda ang lawa, kaya pwedeng maliit na hotel o kainan ang kanyang maplano.
Ang problema naman ay ang pagkukunan ng pondo na kanyang gagamitin. Nang maliwanagan ng isip ay nanindigan si Andrew na malamang ay hindi ito ibibigay sa kanya ng kanyang lolo nang walang sapat na dahilan, na may espesyal sa cabin na yon na hindi pa lamang niya nakikita. Kaya muli ay nagbalik si Andrew sa loob ng cabin para mas magsuri pang mabuti sa kung anumang pwede niyang makita. Hanggang sa napansinan niya na ang isang kakaibang bagay. May nadiskubre si Andrew sa loob na mas lalo pang magbibigay konekta sa kanya at sa kanyang lolo. Ngayon ay napagtanto na niya sa wakas, naging masaya na si Andrew sa kanyang minana sa ngayon at malalaman na din ito ng kanyang pamilya sa susunod na araw. Pagka-uwi ni Andrew ay pinagtawanan na naman siya ng kanyang mga kapatid na kanyang binaliwala na lamang. Masaya si Andrew sa kahit na anong pangaasar na ibabato sa kanya ngayon at napansin din yun ng dalawa niyang kapatid. Malayong malayo ang ekspresyon ni Andrew sa ngayon kaysa nung unan niyang natanggap ang mana na labis ikinataka ng dalawa. Kaya ang mga magulang ni Andrew na hindi nakikibilang sa pangaasar ng magkakapatid ay nagtaka na rin sa ikinikilos ng kanilang anak. Agad tinanong si Andrew ng lalaki niyang kapatid kung ano ang nakita niya sa cabin, pero si Andrew ay napangiti na lamang at hindi na tumugon pa. Sa kusina ay agad na nagtimpla si Andrew ng mainit na tsaa para sa lahat. Hindi niya maiwasan ang matuwa ng husto sa tuwing nababanggit nila sa kanya ang patungkol sa cabin. Maya-maya pa ay nagsawa na rin ang magulang ni Andrew sa kakatanong sa kanya, maliban sa dalawa niyang kapatid na hindi agad sumusuko. Wala kasi kayong karapatan na malaman kung ano ang sekreto ng cabin dahil hindi kayo nagkaroon ng pakialam sa lolo noon. Simula noon, ang pagtatawanan nila kay Andrew bilang pangaasar ay napalitan na ng biglang katahimikan. Patuloy pa ring nagmamakaawa ang dalawa nilang kapatid na sabihin na lamang kung ano ang kaniyang nakita. Pero ang nasaksihan ni Andrew ay isang bagay na hindi pa niya nakikita dati at nais niyang maupo lamang ang mga kapatid niya sa inggit. Pansamantala, sinabihan na lang ni Andrew ang kaniyang pamilya na kung nais nilang malaman kung ano ang kaniyang nadiskubre ay magpunta sila sa cabin kinabukasan at dun siya maghihintay sa kanila sa labas. Isang oras lamang umano ang biyahe papunta sa cabin kung talagang interesado silang makita ang nilalaman nito. Agad nang sumakay si Andrew sa kanyang lumang kotse at agad nang bumiyahe sa minana niyang cabin. Kinabukasan ay ganap na siyang naghintay at dito na mas naging malinaw pa sa kanya ang malalang bahagi ng kaniyang pamilya. Dumating ang kapatid niyang babae sakay ng isang makinis na pulang sports car. At nagpakita naman ang lalaki niyang kapatid suot ang isang magarang coat kasama ng kanilang magulang na ngayon lamang nakita ni Andrew. Ang lahat ng maipagmamalaki nila ngayon ay mga luho lamang mula sa perang pinaghirapan ng kanilang lolo. Una nang pinapasok ni Andrew sa cabin ang kaniyang pamilya, gayon din ang dalawang magkapatid para masaksihan mismo ng aktwal ang bagay na kaniyang nadiskubre. Pero wala silang ibang nabungaran doon kundi mga lumang gamot. Ano namang espesyal ang nakita mo dito, Aber? Sabihin mo na kasi ngayon na, pataray na tanong sa kanya ng kanyang kapatid. Inamin ni Andrew na nung una ay nasa isip din niya ang kanilang naiisip. Wala din siyang ibang nakita sa loob kundi mga lumang bagay at hindi kaaya-ayang amoy. Pero may higit pa palang espesyal sa cabin na kung hindi naging mabusisi si Andrew ay malamang hindi niya napansin. Agad dinabog ni Andrew ng kaniyang paa ang sahig na labis nilang ikinalito. Anong ginagawa mo, bunso? Ilang sandali pa ay napagtanto na ng pamilya ni Andrew ang bakanteng ilalim ng cabin. Si Andrew ay nakangiti na naman matapos makita ang bawat reaksyon ng kaniyang pamilya. Nakatago ang nagsisilbing daanan na yon ng sapin sa sahig. Marahan na ring binuksan ni Andrew ang bukasan sa sahig kung saan bumugad sa lahat ang isang mahabang hagdan pababa.
Nung unay nag-alinlangan ang pamilya ni Andrew, pero nang makita nila ang lagusan ay mas lalo itong pumukaw na kanilang interes. May dala ng backpack si Andrew ng mga sandaling iyon na naglalaman ng mga flashlight na kanyang binili. Agad na niyang pinasahan ng flashlight ang kanyang pamilya na naging maingat naman sa pagbaba habang nasunod kay Andrew. Ang mga magulang at mga kapatid ni Andrew ay magkakasabay na sumunod sa kanya at ang sumalubong sa kanila sa baba ay ang nakakabanas na presensya ng kwarto, gayon din ang kakaiba nitong amoy. Pero ang bagay na yon ay nabaliwala na nang makita na nila ang bagay na siyang nagpagulat sa kanila, gaya ng nangyari kay Andrew nung una. Pagkapasok nila sa isang kwarto doon, ang mga kapatid ni Andrew ay sadyang hindi makapaniwala. Iyon pala ay isang napakalawak na kwarto na may 10 beses ang laki kaysa sa mismong cabin sa ibabaw na siyang naging imbakan ng koleksyon ng kanilang lolo. Hindi gawa sa kahoy, kundi simentado ang bawat pader ng paligid. Dito nakapaloob at nakadisplay ang mamahalin at makasaysayang artifacts na may kinalaman sa nakaraan. Hindi na ito nakakapagtaka dahil ang lolo ni Andrew ay isang kilalang kolektor ng marami at trader din madalas ng mga historical items. At ang yaman ng kanyang lolo ay nagmula lamang sa pagkokolekta ng mga bagay na ito. Nasa pag-aalaga ng kanilang lolo ang isa sa pinakamahal na artifact, gaya ng staff ni Cleopatra, espada ni Alexander the Great, at piraso ng robe na pinag-arian umano ng Kristo. Ang lahat ng iyon ay maaayos na naitago sa kwarto. Idolo ni Andrew ang propesyon ng kanyang lolo na nais niyang sundan. Kaya naman naiiyak na lamang siya sa tuwing ito ay natitigilan. Ang bawat bagay sa koleksyon ay may emosyonal na halaga para sa kanya, kaya't wala siyang plano na ibenta ni isa sa mga mamahaling koleksyon ng kanyang lolo. Sa halip ay kanya itong mas pangangalagaan. Ang mga magulang at mga kapatid ni Andrew ay nagmistulang mga gutom na buwetreng na tutulala sa mga mamahaling bagay na kanilang nakikita. Pero wala ni isa sa mga ito ang kanilang mapakikinabangan ayon kay Andrew. Ang lahat ng mahalagang bagay sa kanyang lolo ay nasa kwarto na yon at mananatili ito sa ayos kung papaano niya ito iniwan. Makalipas ang halos 1 taon ay nakapagpatayo na si Andrew ng isang malaking museum sa tabi ng kanyang cabin kung saan makikita ang nagagandahang koleksyon mula sa iba't ibang parte ng daigdig. Sa paligid ng kalupaan at napakagandang lawa, mas madami ng tao ngayon ang napapahanga sa koleksyon ng kaniyang lolo na labis niyang ipinagmamalaki at mas nais pa niya itong palawigin sa pagtagal ng panahon.